Hindi nyo ba nahalata? Parang mababaw ang ibinigay na dahilan ni Coco Martin kung bakit tatapusin na ang Batang Quiapo. Parang biglaan naman yata. Kaya sa video na ito, alamin natin ang mas malalim na dahilan. Ang dahilan na tila ayaw aminin ni Coco Martin. Bago tayo magpatuloy, pakiusap po, please like, share, and subscribe. Ang simpleng act of kindness na iyan ay malaking tulong sa aming channel. Pag-usapan natin mga kastar ang mababaw na dahilan na ibinigay ni Coco Martin kung bakit magtatapos na sa March 13 ang Batang Quiapo. Ayon sa personal na pahayag ni Coco Martin, naramdaman niyang natapos na ang kwento at takbo ng buhay ni Tanggol sa Quiapo at hindi na niya makita ang mas malaking direksyon pa para sa karakter. Kaya napagpasyahan niyang tapusin na ang serye matapos ang higit 3 taong pag-ere nito. Pansinin nyo, ang probinsyano na pinagbibidahan din ni Coco Martin ay umere sa loob ng mahigit 7 taon at itinuturing nga na longest rating TV series sa kasaysayan, hindi ba? Umabot ito ng mahigit 1,600 episodes, dahilan para makilala bilang isa sa pinakamatagal at pinakamataas ang ratings na primetime action series sa Philippine television. Sa loob ng halos 7 taon, naging bahagi ito ng gabi-gabi ng maraming Pilipino at nagpatatag sa pangalan ni Coco Martin bilang isa sa pinakamaimpluwensyang aktor at producer sa bansa. So kung mapapansin natin, after mag-end ang prangkisa ng ABS-CBN noong 2020, ay tumagal pa at umere pa ang probinsyano sa loob ng 2 taon kahit wala na ang ABS-CBN sa Free TV. Ito ay sa pamamagitan ng iba't ibang platform at distribution channels tulad ng Kapamilya Channel, Cable, A2Z, TV5 at digital streaming platforms gaya ng I Want TFC at YouTube. Ibig sabihin kahit nawala ng prangkisa ang network sa free-to-air broadcast, nakahanap pa rin sila ng paraan para maipagpatuloy ang serye at maabot ang mga manonood. Anong connect nitong kwentong ito sa totoong dahilan kung bakit magtatapos na ang Batang Quiapo? Saglit muna natin balikan, maikling rewind lang. Unang umere ang Batang Quiapo sa TV5 noong February 13, 2023. Sa ilalim ng partnership ng ABS-CBN at TV5. Nagtapos naman ang naturang partnership noong January 2, 2026. At matapos lang ang halos 1 buwan, nagdeklara si Coco Martin na magtatapos na rin ang Batang Quiapo dahil umano sa napakasimpleng dahilan na wala na silang makitang direksyon para sa karakter. Ang tanong ngayon, bakit naman ang probinsyano kahit umabot sa puntong parang imposible na ang mga eksena, ang daming kalaban, ang daming nakaaway, pero hindi mamatay-matay si Cardo Dalisay, ay nagawan pa rin ng paraan para tumagal ng halos 7 taon? Sabihin na nating mababaw ang dahilan na wala ng direksyon. Kasi kung gugustuhin, laging may paraan para makagawa ng kwento. Kaya nga may scriptwriter, di ba? At idagdag pa natin, kung tumatakbo pa ang proyekto at kumikita pa, bakit titigil? Kung may kita pa at may manonood pa, bakit biglang magtatapos? Paano nga ba nila sinishoot ang Batang Quiapo? Mahirap ba ang pag-shoot nito? Kasi kailangan nilang pumunta sa Quiapo. At alam naman natin na ang Quiapo ay isang napaka-congested na lugar. Maraming tao, dikit-dikit ang establishmento, masikip ang mga daan. Hindi basta-basta ang paglalatag ng kamera at pag-control ng crowd sa ganitong klase ng area. Kaya paano nila ginagawa? Sa mga ganitong klaseng production, karaniwan ay madaling araw ang shooting, lalo na kapag nasa mismong Quiapo area para mas kontrolado ang crowd at mas kaunti ang tao. May coordination din ito sa local government at barangay para sa crowd control, traffic rerouting, at seguridad ng cast at crew. Bukod pa doon, hindi lahat ng eksena ay actual na kinukunan sa Quiapo. May mga eksena ring ginagawa sa controlled set o sa ibang location na kahawig ng lugar para mas madali ang logistics. Ibig sabihin, hindi biro ang production nito. Malaking budget, matinding coordination, at pisikal na pagod ang kailangan para maituloy ang serye sa isang lugar na ganito kabisi. Kaya ang tanong ngayon, may kinalaman kaya ang ganitong klase ng production difficulty sa desisyon na tapusin ang serye? O may mas malalim pa tayong hindi nakikita? Matatandaan natin na ang probinsyano ay ipinalabas sa ABS-CBN at nagsimula noong September 28, 2015. Pero alam naman natin na noong May 5, 2020, hindi na-renew ang prangkisa ng ABS-CBN matapos tanggihan ng Kongreso sa panahon ng administrasyon ni Rodrigo Duterte, kaya napilitan ang network na itigil ang free-to-air broadcast nito. Well, totoo namang apektado ang isang TV program kapag wala na itong free-to-air broadcast. Ano ba ang ibig sabihin ng free-to-air? Ito yung libreng panonood gamit lang ang ordinaryong TV at antena, walang bayad na subscription, walang cable fee. Ito ang tradisyonal na paraan ng panonood ng karamihan sa mga Pilipino sa loob ng maraming dekada. Kapag may free-to-air ang isang network, mas malawak ang naaabot nitong audience.
mula sa urban hanggang sa rural areas. Ibig sabihin, mas maraming manonood, mas mataas ang potential ratings, at mas malaki ang advertising value dahil mas maraming brands ang gustong maglagay ng commercials. Ngayon, kapag nawala ang free-to-air at lumipat sa cable or digital platforms, may immediate impact ito. Hindi lahat ng viewers ay may cable subscription. Hindi rin lahat ay may stable internet para manood online. Marami pa ring umaasa sa libreng TV at nanonood kapalit ng commercials. Kaya kapag lumiit ang reach, posibleng lumiit din ang advertising revenue. At kapag lumiit ang kita, maaapektuhan ang sustainability ng isang high-budget program. Hindi ito simpleng usapin ng ratings lang. Usapin din ito ng accessibility at negosyo. Mga posibleng dahilan kung bakit magtatapos na ang Batang Quiapo, maliban sa wala ng direksyon na pahayag ni Coco Martin. Una, ang budget at production cost. Action series ito. Maraming barilan, explosion, malaking cast, at location shooting sa congested areas tulad ng Quiapo. Mataas ang production cost. Kung bumababa ang revenue or hindi na proportion ang kita sa gastos, posibleng practical decision ang pag-end. Pangalawa, ang pagbabago sa network partnership. Natapos ang block time partnership arrangement sa TV5. Kapag nagbago ang distribution agreement or airtime setup, malaking factor ito sa viability ng isang long-running show. Pangatlo, ratings at audience shift. Kahit hindi bumabagsak ng todo, posible ring may gradual decline sa ratings. Sa panahon ngayon, lumilipat na ang audience sa digital platforms. Kapag hindi na ganun kalakas sa TV advertising value, may epekto ito. Pang-apat, ang creative fatigue. Kahit sabihin may scriptwriters, may punto talaga na nauulit ang tema. Action revenge arcs, bagong kalaban, panibagong sindikato, paulit-ulit na formula. Posibleng naramdaman ng creatives na paikot-ikot na ang kwento. Pang-limbs, ang strategic reset para sa mas malaking proyekto. Minsan hindi dahil mahina ang proyekto, kundi dahil may mas malaking plano. Posibleng may bagong series, pelikula o franchise na gustong ilunsad si Coco Martin at kailangan niyang magpahinga o mag-rebrand. Pang-anim, ang pagod ng cast at crew. Daily action series ito. Physically demanding ang taping, lalo na kay Coco Martin na hindi lang artista kundi direktor at creative head pa. Burnout is real. Pang-pito, political at regulatory climate. Dahil ang series ay crime action na may political themes, posible ring may external pressures o sensitivities na hindi basta inilalabas sa publiko. Pang-walo, timing at exit strategy. Mas maganda minsan ang high-note ending kaysa hintaying tuluyang bumagsak ang interes ng publiko. Strategic ang pag-end habang may buzz pa. Pang-sampu, big-time cast, big-time talent fees. Maraming veteranong artista at guest stars ang Batang Quiapo. Kapag malalaki ang pangalan, natural na mataas din ang TF. Habang tumatagal ang serye, mas lumalaki ang ensemble cast. At bawat isa may bayad. Kung tataas ang gastos pero hindi proportional ang kita, magiging factor talaga ito. Idagdag pa ang return on investment, ROI. Kung magastos ang production at hindi na kasing lakas ang advertising revenue or ratings kumpara sa gastos, maaaring nagkaroon ng strategic decision. Hindi dahil mahina ang palabas, kundi dahil sa sustainability. Ngayon, malinaw. Wala tayong direktang patunay na ito ang eksaktong dahilan. Pero kung titimbangin ang mga pangyayari, timing ng partnership, laki ng gastos, big-time cast, at hirap ng production, hindi imposible na may mas malalim na business decision sa likod ng simpleng wala ng direksyon. Maraming salamat sa panonood mga ka-star. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share sa inyong mga kaibigan, at mag-comment ng inyong opinion sa ibaba. At syempre, i-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod nating videos. Kita-kits ulit sa next upload mga ka-star, huwag palampasin!